Hi guys, magandang araw, magandang umaga sa inyo. Literal na maganda yung araw natin ngayon. Ayan, sikat na yung araw. Blue na ang sky natin. Tapos na tayo dun sa ilang araw na tag-ulan. Guys, share lang ako ng konting tips tungkol sa proper maintenance ng ating mga sasakyan. Siyempre kasama na yung makina doon, dahil ang sasakyan naman natin ay palaging may makina. Ayun, pag narinig natin yung maintenance services, periodic maintenance, ganyan, ang unang pumapasok sa isip natin is yung change oil, pagpapalit ng langis. Ayun, napakahalaga. Pero madalas nating kinakaligtaan o binabaliwala yung proper maintenance sa ating cooling system. Ito, radiator cap, tinanggal ko lang. Paggamit ng tamang coolant, ayun guys, cooling system natin ay napakahalaga. Ito lang naman yung responsible para panatilihin sa tamang temperatura yung makina natin habang umaandar, dahil hindi pwedeng malamig, manatiling malamig yung makina natin, hindi maganda. Hindi rin pwedeng sobrang init, dapat tama lang. Ito yung normal operating temperature. At ang responsible dyan is yung cooling system natin para mangyari yan. Ayan, kaya napakahalaga ng cooling system natin. Ang cooling system natin ay binubuo ng radiator, eto, radiator cap, water pump sa loob, ano pa ba? Thermostat, isa rin sa napakahalaga. Ito yung upper radiator hose natin, lower radiator hose. Yung mga yan, lahat naman sila mahalaga. Meron tayong expansion tank nandun sa kabila. Overflow tank, tinatawag din yan. Ayan, napakahalaga guys nito. At unang-una, para masabi mo na proper maintenance ang ginagawa mo dito is ang paggamit ng tamang coolant sa ating cooling system, makina. Dahil madalas nakita natin tubig lang ang nilalagay. May coolant nga, hindi naman yung recommended ng manufacturers. Ayun guys, napakahalaga nating sundin yon. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito guys, yung ginamit ko dito, Mitsubishi coolant. Dahil Mitsubishi ang L300, ang gumawa dito ay Mitsubishi company, kaya ang ginamit ko is Mitsubishi. Dito yung recommended nila. Paano ko nalaman? Tingnan natin to. Owner's Manual. Ito guys, ang kahalagahan ng Owner's Manual. Nandito lahat yung mga impormasyon para mapanatili natin yung proper maintenance sa sasakyan natin, sa ginawa nila na binili natin na sasakyan natin. Ayun. Nakalagay dito guys, bibigyan ko kayo ng sample ha. Mitsubishi, ito yung recommended niya. Ayan o. Since the cylinder head and water pump body are aluminum alloy casting, use high quality ethylene glycol anti-freeze coolant. At sinunod natin yon, gumamit tayo nito. Ayan, nakalagay dyan, ethylene glycol base coolant. Tapos mayroon pa siyang dagdag, and deionized water. Ayun, hindi ko na maintindihan yon, technical, pero isa lang ibig sabihin nun ibig sabihin para din protektahan yung makina natin. Sinunod natin yung guys, hindi tayo gumamit ng ibang nakalagay na label o ibang mix ng chemical para gamitin dito. Dahil madaming coolant guys, diba? Madaming mga iba't ibang uri ng coolant. Pag narinig natin na coolant, hindi ibig sabihin na para sa lahat ng makina yon. May kanya-kanyang mix ng chemical yon. At yun ang napakahalaga doon. Kagaya dito, sinabi niya nga, pinaalala niya dito. Ayan cylinder head and water pump body are aluminum. Since the cylinder head and water pump body are aluminum alloy casting, use highly quality. Yun guys ay pinoprotektahan dahil ang mga makina natin ay iba-iba. Yung iba cylinder head is cast iron, yung iba aluminum. Yung iba ang cylinder head niya is aluminum, cast iron naman yung black. Pati yung radiator natin, mayroong aluminum, mayroong tanso. Yan,
yung mga metal na yan ay dyan naka-base yung inire-recommend ng manufacturers na dapat nating gamitin na coolant. Dahil yan ang dapat nilang protektahan, dahil yung coolant natin is dumadaloy from radiator to radiator hose papunta dun sa water jacket ng makina natin. Ito yung butas sa pagitan ng cylinder liner at block natin. May butas doon sa pagitan na dinadaluyan ng coolant natin. Imagine, gumagamit ka lang ng tubig. Hindi mo alam, okay pa sa labas, yun pala sa loob kinalawang na, corroded na, dahil gumagamit lang tayo ng tap water, yung ordinaryong tubig. Isa pa guys, isa pa, ito bigyan ko kayo, sa Toyota naman to. Para dun sa Toyota Vios natin, may recommended din sila dito, nakalagay yan. Ayan guys, ito, only use, sabi niya, ayan, naka ano dyan, only use. Toyota Super Long Life Coolant or a similar high quality ethylene glycol base, non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology. Ayun guys, no? Pareho siyang ethylene glycol, pero to walang nakalagay na ganon, yung non-nitrate, non-amine. Kaya yun ang ano natin guys na pinupunta natin dito is yung coolant ay iba-iba. Kaya palagi nating napakahalaga na susundin natin yung owner's manual ng mga sasakyan natin. Dahil may mga naririnig din tayo guys na mga aftermarket brand. Kilalang kilala yung Freestone. Yung Freestone guys is hindi naman Freestone, hindi siya pwedeng gamitin. Pwede nyo rin gamitin yung mga aftermarket brand. Kagaya na nga ng Freestone, pero babasahin nyo yung label dun sa coolant nila. Dahil yung mga mas madalas yung mga aftermarket brand na yan, gumagawa din sila para dun sa mga kada brand na nakadesign dun. Particular, halimbawa yung mga Japanese brand, halos pare-parehas yung mga mix ng coolant. Hindi naman lahat. European brand, ganyan, American brand. Kaya yun ay pagbabasehan nyo. Palagi kayo magbasa ng label dito na nakabase dito sa owner's manual natin. Ayun lang guys, swerte lang tayo dahil nung bilihin natin tong L300 is coolant din yung laman nito, na coolant din yung ginagamit niya. Ayan, hindi siya nagkakalawang, kita niyo naman. Pero nag-flashing tayo, ginamitan ko pa rin ng coolant pa rin ng Mitsubishi. Ayan, dahil Mitsubishi yung gumawa, sinunod ko sila kung ano yung makakabuti para mapanatili natin na nasa magandang kondisyon yung investment natin. Ayun lang guys, mas matipid pa nga i-maintain yung coolant kaysa sa change oil. Kasi ang coolant pwede mong every 2 years lang. Pag yung super long life pag sa Toyota is every 80,000 saka ka lang magpapalit. Depende pa rin dun sa paggamit, pero pag grab at lalamove, syempre yun, mas mas early magpalit kaysa doon sa recommended ng manufacturers. Ayun lang guys, bye bye.